Ang kahangahangang kastilyo ng Rosas, ngayon ay naging abo na lamang. Ang hangin ay puno ng mga sigaw at amoy ng dugo. Ang mga miyembro ng mapagmataas na angkan ng Ragnar, pati na ang mga alipin at mga manggagawa, ay nagsikalat, pinatay ng walang awa sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tao ang nakatayo, si Theo, ang batang Panginoon ng angkan ng Ragnar. Siya ay desperadong lumalaban, sinusubukang depensahan ang sarili laban sa misteryosong pangkat na responsable sa pagkawasak na ito, hindi alam kung aling kalabang pamilya ang nagtaksil sa kanyang angkan. Bago pa tayo magpatuloy sa brutal na laban na ito, magbalik tayo sandali. Ang angkan ng Ragnar ay hindi isang ordinaryong pamilya. Sa loob ng mahigit 1,000 taon, sila ang nagsilbing kalasag ng imperyo sa Hilaga, pinuprotektahan ang mga hangganan sa gilid ng kontinente. Ang lakas ng pamilyang ito ay nagmumula sa kanilang natatanging lahi, na sinasabing may dugong dragon. Bawat Ragnar ay ipinanganak na may pambihirang kapangyarihang mahika, tibay, at hindi matatawarang kasanayan sa espada. Iyon ang bawat Ragnar, maliban kay Theo, ang tinaguriang bastardo ng angkan ng Ragnar. Hindi tulad ng iba, wala siyang likas na talento, ngunit hindi ito naging hadlang para magpatuloy siya. Ngayon, sa guro ng kanilang ancestral na tahanan, nakaharap ni Theo ang kanyang kalaban, isang lalaking nababalot ng pagtataksil. Ang traidor na ito ay walang iba kundi ang kanyang sariling guro sa espada, ang taong kanyang pinagkakatiwalaan, si Master Rendon. Hindi makapaniwala si Theo habang tinatanggal ni Rendon ang kanyang maskara, ipinapakita ang mukha ng isang nagkanulo, niloloko siya sa bawat salita. Sinisisi ni Rendon si Theo bilang walang talento, isang kahihiyan sa prestihiyosong pangalan ng Ragnar. Inobserbahan niyang pinipilit ni Theo ang kanyang makakaya araw-araw, ngunit hindi siya umuusad. Tumawa si Rendon ng malakas, sinasabi kay Theo na ang lahat ng pagsisikap niya ay walang saysay. Ang galit ay kumulo kay Theo, na tanging ngit-ngit na lamang ang kayang iparating habang ang mga insulto ay patuloy na bumabagsak. Pinagsama ang natirang lakas, inakusahan ni Theo si Rendon ng pagtataksil sa kanya matapos ang lahat ng taon ng pagtuturo ng mga walang kwentang teknik. Ngunit bago pa matapos ni Theo ang kanyang mga salita, kumidlat ang espada ni Rendon, mabilis at walang awa. Sa isang malinis na saklaw, nahulog ang braso ni Theo, ang kanyang sigaw ay sumabog sa hangin habang ang dugo ay nagkalat sa lupa. Mahina, bumagsak siya sa lupa, ang lakas ay mabilis na nauubos. Pinipilit ni Rendon na tapusin na siya, binangga si Theo sa kanyang buhok, pinilit siyang tumingin sa naglalagablab na guho ng Kastilyong Rosas. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo, sabi ni Rendon, lahat ng pagkawasak, ang pagkamatay ng iyong pamilya, ay nasa iyong mga balikat. Bakit? Dahil ikaw ay isang walang silbing walang talento. Bago matapos ito, isang tao and lumapit, na may hawak na katawan na walang buhay, ito ang ina ni Theo. Inihulog ito sa kanyang harapan, ang mga mata nito ay wala ng buhay, ang katawan ay malamig. Dinagdagan pa ni Rendon ang sakit, sinasabing kahit ang pagkamatay ng ina ni Theo ay kasalanan niya. Ang ina, para na lamang isang bangkay. Nabasag ang puso ni Theo, hindi na niya kayang tumayo, ngunit nagpatuloy siya at ginamit ang lahat ng lakas na natitira. Kinuha ang espada at nagtakda ng pag-atake laban kay Rendon, ang isipan ay puno ng galit. Ngunit bago pa siya makarating, ay may isang tinapon na espada na dumaan sa hangin at tumagos sa kanyang tiyan, tumalsik siya ilang metro ang layo. Ang nagtapon ng espada ay isang kalaban at sumisigaw ng, "Tipusin mo na siya." Tumawa si Rendon at nagpasensya sa kasama, "Pinapalakad ko lang ang aking disipulo," sabi niya habang may ngisi sa mga labi. Habang si Theo ay nauubusan ng dugo, ang kanyang paningin ay lumalabo, ang mundo ay onti-onting naglalaho. Sa huling hininga, ipinagdasal niya ang kanyang kapalaran, pinagsisihan na wala siyang talento upang protektahan ang pamilya, iligtas ang ina, at panindigan ang pangalan ng Ragnar. Ang lahat ng kanyang pinaglaban ay nawala. Ang dilim ay dumating, ngunit hindi ito ang katapusan. Bago tuluyang mawala ng buhay, isang kakaibang mensahe ang lumitaw sa harap ni Theo. Isang malamig na boses na walang emosyon ang nagsabi na ang kanyang kamatayan ay nagbigay ng isang espesyal na katangian. Ang mundo ay yumanig, at ang sistema ay nagsabi na siya ay ibabalik sa isang kritikal na sandali, isang punto ng regresyon. Sa pagkakataong ito,
may bagong kapangyarihan. At dito talaga magsisimula ang kwento ni Theo. Dahan-dahang binuksan ni Theo ang kanyang mga mata, magulo at malabo. Ang una niyang nakita ay ang huling tao na ayaw niyang makita pang muli, si Rendon, ang kanyang traidor na guro. Nasa gitna sila ng pagsasanay sa espada, katulad ng mga araw ng nakaraan. Si Rendon, bilang mahigpit na guro, ay pinaalalahanan si Theo na huwag managinip ng gising. Ngunit si Theo ay nakatigil, nalilito, ang isipan ay litong-lito. Isang panaginip ba ito? Tanong niya sa sarili. Hindi maaaring mangyari ito. Ang taong nagtakda sa kanya ng lahat ng paghihirap ay nasa harapan niya, parang walang nangyaring masama. Parang isang malupit na biro ng dayos. Biglang lumitaw ang isang sistema sa harap ni Theo at wala siyang kaalaman kung ano ito. Ang mensahe ay, suntukin si Rendon sa muka, bahagi ng isang pagsubok. Hindi alam ni Theo kung bakit at paano ito nangyayari. At si Rendon naman ay hindi nakikita ang nakikita ni Theo. Sa gitna ng hindi pagkakaintindihan at inis, nagpasya si Theo na hindi natanungin pa kung anong nangyayari. Binitawan niya ang hawak niyang pamalo, inipit ang kamao, at biglaang sinuntok si Rendon ng walang abiso, sa pulsa mayabang nitong mukha. Pero laking gulat ni Theo, parang wala lang kay Rendon. Blankong-blanko ang mukha nito, parang biro lang ang suntok niya. Pero sa loob-loob ni Theo, nakangiti siya, iniisip kung gaano katoto itong nararanasan niyang alaala. Akala niya tuloy-tuloy na ang tagumpay niya, pero hindi pala. Galit si Rendon. Bigla itong bumawi, sinampal siya ng malakas na parang bagyo. Tumilapon si Theo sa lupa, namilipit sa sakit. Napamura pa siya sa isip, pati ba naman sa flashback ko, kailangang maramdaman ko tong sakit na to. Pero si Rendon, wala man lang pakialam sa iniinda niya. Ang iniisip lang nito, baka raw naiinis si Theo sa paparating na awakening ceremony, ang malaking okasyon ng Ragnar clan kung saan lumalabas ang tunay nilang kapangyarihan. Pero sa halip na intindihin si Theo, sinermunan pa siya nito, sinabihan na hindi daw niya palalampasan ang ganitong asal mula sa estudyante. Umalis na lang si Rendon, iniwang nakahandusay si Theo. Pagkatapos nun, biglang naalala ni Theo ang sinabi ni Rendon, ang awakening ceremony. Nanlaki ang mga mata niya. Pambihira, nangyari yon 10 taon na ang nakalipas. Napagtanto niyang totoo lahat ng nangyayari. Totoo ang lupa, totoo ang sakit sa katawan niya. Hindi ito simpleng alaala. Napagtanto niya, bumalik talaga ako sa nakaraan. Muling tumakbo sa isip niya, 17 taong gulang ulit ako ngayon, 10 taon bago ang mismong araw ng kamatayan ko. Sakto naman, biglang lumitaw ang sistema. May lumabas na mensahe, tapos na raw niya ang tutorial quest. Premyo, naaktibo ang talento ng isang tunay na Ragnar. Tinanong siya ng sistema kung tatanggapin niya. Siyempre, oo, agad ang sagot niya. Biglang bumalot sa dibdib niya ang matinding enerhiya, parang kidlat na bumagsak mula sa loob niya. Sinabi pa ng sistema na tataas ng mabilis ang lakas niya. Ngayon lang niya naramdaman sa tanang buhay niya na parang may pag-asa pa. Bago tayo magpatuloy mga kamanwa, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para sa mga bagong updates. Maraming salamat po. Samantala, sa Rose Palace, nandoon si Rendon kasama ang nanay ni Theo, si Lady Cecilia Ragnar. Nakaupo sila habang nagkakape, at abala si Rendon sa pagkukwento tungkol kay Theo, pero puro masasakit na salita ang sinasabi niya. Sabi niya, si Theo raw ang pinakawalang kwenta niyang estudyante. Pero ang nakakatawa, may pangitingiti pa si Rendon at sinabing kaya raw siya naroon ay para ihanda si Theo para sa seremonya. Si Lady Cecilia naman, kalmado lang. Ngumiti siya at iniabot ang mabigat na supot ng ginto kay Rendon. Sabi niya, dagdagan mo pa ang atensyon mo sa anak ko. Abot tenga ang ngiti ni Rendon habang tinatanggap ang pera. Sinubukan pa niyang pakalmayan si Cecilia. Sabi niya, wala raw dapat ipag-alala. Pero matatag ang sagot ni Lady Cecilia, hindi ako nag-aalala. Buong-buo ang tiwala ko sa anak ko. Habang naglalakad si Rendon sa pasilyo, hawak-hawak niya ang supot ng ginto. Nakangisi siya, tuwang-tuwa sa madali niyang kinita. Ang iniisip niya, ang daling lokohin nitong mag-ina. Hindi lang siya binabayaran para magturo ng walang kwenta kay Theo, binabayaran pa siya ng kanyang tunay na amo para sirain ang lahat ng pinaghihirapan ng bata. Pero habang nag-enjoy siya sa sarili niyang mga plano, dumaan si Theo, tumatakbo ng mabilis.
Hindi siya pinansin ni Rendon. Natawa pa ito at binulungan ang sarili, tanga talaga yang bata na yan. Pero si Theo, may pinatutunguhan. Hindi siya basta tumatakbo. Papunta siya sa kanyang ina. Pagkarating niya, tinawag niya si Lady Cecilia habang habol ang hininga niya. Paglingon ng kanyang ina, hindi niya napigilan ang sarili. Niyakap niya ito ng mahigpit at biglang humagulgol. Sa wakas, tuluyan nang pumasok sa isip niya ang katotohanan, nakabalik talaga siya sa nakaraan. Buhay na buhay pa ang nanay niya. Naalala niya ang masakit na alaala kung paano pinilit siya ni Rendon na panuurin ang malamig na bangkay ng ina niya noon. Pero ngayon, nararamdaman niya ulit ang init ng yakap nito. Napuno ng tuwa si Theo. Sa isip niya, nangako siya sa sarili, ngayon, hindi ko nahahayaang mangyari ulit yon. Babaguhin ko ang hinaharap. Habang nasa ganoong estado, biglang may dumating na bagong utos mula sa sistema, sanayin mo ang katawan mo hanggang sa limitasyon nito. Hindi pa sumisikat ang araw, pero nagsimula na si Theo. Parang wala siyang kapaguran. Lahat ng galit niya kay Rendon at ang matinding pagnanais niyang protektahan ang ina niya, ginamit niya bilang inspirasyon para itulak ang sarili sa limitasyon. Naalala niya ang nakaraan niya bilang miyembro ng intelligence agency, pero laging nasa likod lang siya dahil sa kakulangan niya sa lakas ng katawan. Pero ngayon, iba na. May talento na siya bilang Ragnar. Ngayon, sigurado siya, magiging handa siya para baguhin ang tadhana. Naalala niya ang mahahalagang impormasyon na nalikom niya noon, tulad ng lihim ng mga elixir at mga manual na hindi niya inaakalang magagamit niya. Isang bagay ang Tomb Attack, ang elixir ng madugong espadang emperador, isang potion na nagpapalakas sa katawan sa nakakakilabot na antas. Higit sa lahat, naalala niya ang matinding mga pamamaraan ng pagsasanay na minsan niyang isinantabi dahil naniniwala siyang wala siyang talento para tiisin ang mga iyon. Pero ngayon, sigurado siya na kaya niyang buksan ang kanyang tunay na potensyal. Habang tumatakbo siya sa paligid ng training hall, nararamdaman niyang bumibilis ang kanyang takbo. Tumutugon ang kanyang katawan sa matinding pagsasanay, at naroon ang isang system window na nagpapakita ng kanyang progreso. Ang ibang miyembro ng angkan ay nagmamasid sa kanya nang hindi makapaniwala, bulong-bulungan kung paano siya tila naging ganito kakondisyon. Araw-araw, pinapabilis at pinapalakas niya ang kanyang mga pag-atake gamit ang espada. Lumalakas ang kanyang kumpiyansa sa bawat oras na dumadaan. Ilang araw ang lumipas, makikita si Theo na nagsasanay ng hating gabi, habang tulog na ang lahat. Paulit-ulit niyang binubugbog ang sarili sa pagsasanay, halos walang pahinga. Pumasok si Evelyn, ang tagapamahala ng training grounds, na humihikab habang pinapanood siya. Nagsisimula na siyang magduda kung ang tinatawag na walang talento ay talagang walang halaga. Hindi niya maiwasang humanga. Samantala, si Theo ay halos bumigay na. Sigaw ng kanyang katawan ang pagod, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag. Nakatuon siya sa progress bar na papalapit na sa 100%. Kagabi lang, naabot niya ang 70%, pero nang magpahinga siya, bumaba ito muli sa 89%. Kaya't pinupuwersa niya ang sarili na huwag magpahinga. Ngayon, naabot niya ang 78%, at alam niyang malapit na siya. Sa bawat natitirang lakas, binibilasan niya ang kanyang galaw. Masakit ang kanyang mga kalamnan, habol ang kanyang hininga, ngunit hindi siya tumitigil. Sa wakas, nagawa niya. Naabot ng progress bar ang 100%. Pagod na pagod at halos hindi makatayo, bumagsak si Theo sa lupa. Ngunit agad siyang binati ng system sa pagkumpleto ng kanyang pagsubok. Ang kanyang gantimpala, ang puso ng dragon, isang bihira at makapangyarihang kakayahan na magpapalakas sa kanya ng lampas sa inaasahan niya. Ngunit bago niya matamasa ang gantimpala, nawalan siya ng malay dahil sa sobrang pagod. Habang nakahandusay siya, halos walang malay, lumitaw ang system sa harap niya, tinatanong kung nais niyang tanggapin ang gantimpala. Sa nanginginig na kamay, nagawa ni Theo na pindutin ang "Oo" button. Biglang lumitaw ang nakakasilaw na asul na liwanag sa buong training hall. Si Evelyn, na nasa malapit, ay nanood ng hindi makapaniwala habang ang katawan ni Theo ay dumaranas ng isang himala. Makalipas ang ilang oras, nagising si Theo sa isang tahimik na silid. Habang iniikot niya ang paningin, lumitaw si Evelyn sa kanyang tabi.
Sinigurado nitong nasa break room siya ng training grounds at pinaalalahanan siya na hindi kailangang magpakapagod ng ganoon. Nakilala agad ni Theo si Evelyn, na nagpakilala bilang tagapamahala ng ika-4 na training ground. Ipinaliwanag nitong nawalan siya ng malay habang nag-e-ensayo ng mag-isa kaninang umaga, kaya dinala siya roon para magpahinga. Nagpasalamat si Theo sa kabutihan ni Evelyn, na inalok siya ng tubig. Habang umiinom si Theo, biglang nagbago ang tono ni Evelyn. Ipinapaalala nito ang isang mahalagang tuntunin sa angkan ng Ragnar, ang pagbubukas ng manahole bago ang opisyal na seremonya ng awakening ay mahigpit na ipinagbabawal. Alam ni Theo ang patakaran, pero walang ideya kung bakit ito binabanggit ni Evelyn. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Evelyn at diretsahang tinanong siya, bakit mo ito nilabag? Nagulantang, hindi agad nakasagot si Theo. Unti-unti niyang naalala ang nangyari bago siya mawala ng malay, ang gantimpala mula sa system matapos niyang makumplito ang pagsubok. Nabigyan siya ng puso ng dragon at ng kapangyarihan mula sa 10 nakaraang buhay. Tuluyang nawala ng salita si Theo. Ang puso ng dragon ay hindi isang pangkaraniwang gantimpala. Itutuloy natin ang kwento sa mga susunod na araw, kaya mag-subscribe at i-click ang bell button para updated sa mga susunod na upload sa kwento ni Theo. Maraming salamat po.